Isa ito sa mga maituturing na klasikong kwento na kumiliti at humamon sa pangunawa ng marami. Ang dimano, paggamit ng kakaibang karunungan o mahika para mapasayaw kahit wala ritong may hawak ang mga manikang papel. Ito ang binansagang dancing paper dolls ng Siquijor. Kamusta na kaya ang mga gumagawa nito? Nagtungo ang aming team sa Siquijor, kung saan nalaman nilang may 3 lalaki doon na may kakayahan daw na pasayawin ang mga papel. Natunto ng aming team ang 54 anyos na si Mang Vicente, kilala ritong mananambal o albularyo. Bali-balita rito, may espesyal daw talaga siyang kakayahan na magpagaling kahit na yung mga nag-aagaw buhay. Katong diay babaeng anhidri kaniha, ang iyang apo dito sa ospital namatay ang iyang bata. Gikuha mo ko dere, akong giadtuan dito. Nabuhay akong gikuan-kuan, gidasalan. Isa raw sa makapagpapatunay nito ang apo ni Lola Henedida. Kami dire kay gapatambal mi sa manghod niya sa akong apong usaba kay dito nadala sa Siquijor. Mamalatay dun unta ng iya ang manghod. Kaya si tatay, hindi maway nakaluwas. Naabutan ng aming team si Lola Henedida na ipinapagamot naman ang isa pa niyang apo. Kung ipatanaw ni tatay ang iyang palad, ang iyang manghod na pud karon magsakit kanunay. Ang pinaniniwalaang sumpa na nakuha raw ni Gia, kung kanilang tawagin dito, buwayahon, kung saan ang tunay na nagdurusa ang susunod na kapatid na napagpapasahan daw ng sakit. Mamang ngunay o mga manghod, ngunay o siya muna magsakit. Nakuha niya ang buhaya daan pagkatao ba. Sumpaon na siya, putlon na siya buhaya, putulin. Yun nga lang, hindi pa raw maisagawa ni Mang Vicente ang pangontra sa sumpa. Kailangan daw kasing gawin niya ito habang kabilugan ng buwan. Mamay kuan po sa mga karaan na mga tigulang para masumpa ito ang mga tayon. Nagbubunot din ng ngipin si Vicente. Masakit po ba? Para patunayan ang kanyang kapangyarihan, nagsasagawa rin siya ng special tricks. Ang makapal na lubid, pinutol gamit ang itak. Sumpayon ko na eh. Sumpayon. Pero sa tulong daw ng black magic, kaya niya itong muling pagdugtong-dugtungin. Ila. Oh. Pero saan nga ba nanggaling ang dimanoy kapangyarihan ni Vicente? 27 anyos lang daw siya nung natutunan niya ang paggamit ng black magic sa isang bahagi ng Mindanao. Ang mga orasyong itinuro sa kanya, ginagamit daw niya para bumuhay ng mga patay na isda. Sa Zamboanga na rin daw niya natutunan ang pagpapagalaw ng manikang papel. Ay dito ko sa Sumbaga nakatuunan nakawalo. Ata ka Siquijor mo nako. Laing itudlo sa kuha Latin ra. At nung bumalik siya sa Siquijor, ipinamalas na raw niya ang kanyang bagong kakayahan. Pasiyuwing mo ko diri sa una. Anhay mga karabarangay adto ko magpasalida dito anhay mo tanaw magbayad sila. Ang kanyang mga papel o manika, siya raw mismo ang gumagawa. Akong nagkota, narumulak ni siya. Ang paper doll, dinadasalan niya raw muna ng orasyon bago pasayawin. Wala magkuhan, bisang dili mag-prepare kay na naman ang kuhan, na naman ang mga nasa ulo na itong orasyon. Marami raw talaga silang nagsasagawa ng dancing paper dolls noon. Yun nga lang, pare-pareho na raw nilang itinigil ito. Napansin daw kasi niya na may tila negatibong epekto ang black magic sa kanyang panggagamot. Magtambal ka niya, imong kailangan adlaw mo magic na puga, di kayo makaayo kuan ba, sinte. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang 2 dekada, susubukan daw niya ito muli. Inilabas na niya ang kaisa-isa niyang paper doll na gawa pa raw noong 1980. Inusalan niya ito ng orasyon, ipunesto,
Sa simula, inalalayan niya muna ang papel na manika. At nung bitawan na niya ito, kung ang visual artist na si Adrian Bernardo ang tatanungin, ang pagpapagalaw ng mga bagay kahit hindi hinahawakan, maaari raw gawin sa pamagitan ng magic trick. So, nakikita namin possibility na ginawa nila yon, pwedeng sapot ng malaking gagamba. Saka, bakit nagkaroon ng possibility na may thread? Kasi if you're going to watch the video, may kita mo rin doon ilang beses na hinangin yung dal. At may consistency yung connection ng dalawang leeg ng dalawang manika para makita mo na meron talagang thread. Ipinakita ni Adrian kung paano ito ginagawa sa tulong ng tinatawag nilang magic thread. Gamit natin dito is yung tinatawag na invisible thread. Ito yung ginagamit ng mga magician. Dito sa bandang armpit ng dal, dito may ipit yung invisible thread. Kaya pag may mga nagpe-perform ng dancing paper doll, ang una-una nyo mabibisto sa kanila, hindi yung movement ng paa, kundi yung pinaka-alignment ng neck ng doll. Pag ginawa nyo itong trick na to, usually hindi dapat makikita yung lugar kung saan nakakabit tong invisible thread. Sa nipis ng tali, hindi nga ito rumihistro sa camera. Hindi rin ito napapansin sa personal. Kaya ang paper dolls, mistulang mag-isang gumagalaw. Dito sa anggulo na to, mapapansin talaga namin na hindi lumulutang talaga yung paper doll, hindi nakikita yung string. Opo, para talaga siyang totoong lumulutang. At ang gamit ng tingting ay para galawin yung thread. Dahan-dahan. Maging online, may mga video na nagpapaliwanag kung paano pinasasayaw ang paper dolls. Pinaninindigan ni Vicente, wala itong daya. Oras daw na tumugtog ang kahit na anong masayang kanta at kusa na raw sumasayaw ang mga manika. Akong magpasayaw ko, dili na ko gamitan og mga materyales. Ang uban, magamit ng materyales. Masinugbok siguro yung butang anaw dili. Non-res, ano ba? Ang mananambal na si Vicente, isa sa mga kilalang may kakayahan sa Siquijor na magpasayaw ng mga manikang papel. Bagamat matagal na raw niyang itinigil ito matapos ang 2 dekada, handa na raw siyang subukan itong muli. Ang kaisa-isa niyang natirang paper doll na gawa pa raw noong 1980, inusalan muna niya ng orasyon at saka ipunesto at itinayo. Sa simula, inalalayan niya ang papel. Nung bitawan niya, tumumba lang. Di na gyud masayaw. Di na matumba. Dili na niya siya masayaw kay undangan ako. Dugay na akong undangan niya sayaw ini manika. Kami kanay kay panambal mo doon. Ayon kay Harley Kizagan, wala pa raw kahit anong ebidensya o patunay ng telekinesis o yung kakayahan na kumontrol ng mga bagay gamit lang ang isip. Pag magpapagalaw ng isang bagay, kailangan may force kang i-apply. The only way na you can do that is nag-a-apply ka ng external force like through a string, through something na nakakonect doon para makapag-apply ka ng tension force. Dito sa Siquijor, kahit pa sa ibang mga probinsya, sinasabing kapag malapit na ang Semana Santa, lumalakas daw ang kapangyarihan ng mga mananambal o albularyo. Totoo man ito o hindi, anumang kakaibang kakayahan, lalo pa ang makapanggamot ng mga karamdaman, magamit sana sa kabutihan lang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.